Hello guys, ang pag-uusapan pala natin dito ay ang range and accuracy ng ating gel blaster. So usually guys, pag nagpapalit kayo ng spring, for example gusto nyo pataasin yung FPS ng gel blaster ninyo, kung mapapansin nyo, lumalakas lang yung gel blaster natin, pero hindi na dadagdagan ang kanyang range and accuracy. Bukod pa doon, pag masyadong mataas yung tawag natin FPS natin, yung bala natin is lumiliko ng paganyan, minsan pakaliwa, tapos minsan bumababa na lang ng ganun, o kaya minsan umaakit ng ganun. Kasi nga dahil sa dahil sa hindi niya kaya yung sa aerodynamics ng gel ball, kasi nga magaan lang siya, syempre sasalubungin niya yung hangin. So malaki talagang tendency niya na yung range niya is hindi ganun kalayo. Tsaka hinihila siya ng gravity pababa. Minsan gumagano na lang yung gel balls natin, lalo na kapag malakas yung yung FPS natin. Gumagano na lang, pero mabilis yung pagbugso ng ating gel balls. So kahit magpataas kayo ng tawag dito ng FPS ng gel blaster natin, so hindi pa rin ma-assure na na mapapalayo natin yung gel balls natin, o ma-reach niya yung certain na layo na gusto ninyo. So sa talaga sa mga gel blaster talaga, ang karaniwan talaga niyan 20 to 30 meters, pero siguro maximum yan umaabot ng mga 60 meters. So ayun nga, pag nilagyan ninyo syempre tumataas siya pag nilalagyan niyo siya ng half up. Ito ang ating half up. Yan. Yan. So ito, nabili ko lang din to sa Lazada. So ito pala guys, so ito pinalitan ko siya ng spring. So ang spring ko is M130. So yung stock spring niya which is hindi naman ganun katigas, hindi kagaya ng spring na binili ko. So kahit pinalitan ko siya ng spring, lumakas na siya. So mas nakakabasag siya ng karton. So naman, kumbaga sa range, yung dati kong luma na spring, which is yung stock spring nito, tsaka yung bago ko na stock tsaka yung bago ko na spring, nung sinubukan ko yung layo, halos parehas lang din naman, wala naman din nagbago. Tsaka nung nagpalit ako ng spring, naapektuhan din yung accuracy ng aking blaster. Kumbaga minsan gumaganon, yun. Tapos biglang gumagano na lang, pero malakas yung bugso niya. Hindi kagaya kapag yung tamang spring lang is diretso yung niya, yung bala ng ng gel blaster natin, yung gel balls. So ayun nga lang, so pag magpapataas talaga kayo ng FPS, talaga malaki chance na yung gel balls natin is liliko pa kaliwa, pa kanan, pababa. Kaya naapektuhan din yung accuracy ng ating gel blaster. Okay, dito guys, meron ito nga, katulad ng sinabi ko kanina, since nagpalit ako ng spring, so bumili rin ako ng half up. Ito half up, nabili ko lang to ng mga around 300 pesos. So pag bibili kayo ng half up, kahit hindi naman kayo bumili ng mahal, kasi meron ditong nabibili na na mahal na tawag dito na half up, pero parehas lang din naman din sila ng use at accuracy, parehas din naman, wala din naman pinagbago. So ayun, kasi lang yun, bakal lang yun pero ito rubber lang naman to. So ayun. So pero kung ikukumpara mo to sa mga normal na mga half up, ay sa mga, for example, sa mas mahal na half up, parehas lang din naman. So hindi nyo naman kailangan bumili ng mamahaling half up. So ito nga. So ito pala guys, may tayo dito. So, kita nyo yun? Ayan. So dito nyo siya i-tune. So ngayon, subukan nyo siya. Susubukan nyo lang siya. For example, ititira nyo itong blaster ninyo. So i-check ninyo kung yung blaster ninyo is tama na yung pagkakatune ninyo. Sa tingin ninyong okay na yung paglabas ng bala, accurate na siya, tapos lumayo yung range niya, tsaka yung accuracy niya, hindi na siya gumaganon bigla. So
ibig sabihin tama yung pagkakatune ninyo. Ito na-tune ko na to guys, so hindi ko na to gagalaw. So meron niya siya palang thread dito. So yung thread nito kapag sinikipan niyo siya is ito lulubog yan. So depende na sa inyo guys kung ano ano ninyo, kung ano yung pagkaka-setup ninyo ng ano ng hop up ninyo. Tapos ito pala meron siyang dalawa din dito na thread. Ayan, thread. Kasi ayan, para pag nilagay niyo na siya dito, dito niya siya sisikipan. Ayan. So guys, yung ano pala, yung sa hop up pala, parang ano to syempre pag gel balls natin, syempre di ba yan, dahil sa gravity ihigupin niya pababa yung gel balls natin. Ito kasi pag lumabas dito yung gel balls natin, nagkakaroon siya ng backspin. Yung backspin na yon nakakatulong yun sa para mag-rise yung ating gel balls, para hindi siya agad babagsak ng pababa. So pag sa paglalagay pala nito guys, ito pala. Itong dalawa na to dapat nandito siya sa pinakagitna, sentro. Ayan, sentro dapat yan guys. So kayo nang bahala magtansya kung sentro lang, hindi pa ganyan, dapat sentro. Tapos bukod pala doon, syempre dapat nyo rin i-consider pag bibili kayo ng hop up, syempre most probably mapapabili rin kayo ng suppressor or muzzle or silencer, depende sa inyo. So ang mangyayari pag naglagay kayo ng hop up, hindi nyo na mailagay ngayon yung stock ninyo na tawag dito na suppressor. So ngayon, syempre, pag bibili kayo ng hop up, kung plano ninyo maglagay ng hop up dito sa blaster niyo, which is optional lang din naman, itong hop up, depende sa inyo kung nakukulangan kayo sa range at accuracy. So dapat nyo rin consider pag bibili kayo ng hop up, bibili rin kayo ng tawag dito ng suppressor na pwede nating maipit ang ating hop up. Kasi merong mga suppressor na pag nilagay mo dito for example, hindi mo na for example itong hop up mo, na ilagay mo na yung hop up mo, pag nilagay mo na yung suppressor, hindi mo na nga siya ngayon maisiksik. Katulad nito, tanggalin natin itong sa ano natin, sa itong ating isang unit, tanggalin ko. Ito okay din naman to. Pero ano lang naman, sample lang naman, just in case. Ayan. So ito, kasi minsan pag nakabili kayo ng ng suppressor, which is for example ito, nakapix siya. So hindi yun maganda kapag maglalagay kayo ng hop up. Kasi nga, for example, ito, fix. Kunyari yan, magkadikit. Hindi nyo na ngayon maisingit to. Kaya for example, yung una nyo nilagay ito, hindi nyo naman na ngayon mailagay yung hop up. Tsaka hindi nyo masisikipan itong tornilyo. So, ang diskarte guys, dapat nyo i-consider pag bibili kayo ng hop up. Dapat tama rin yung mabibili ninyong suppressor. Kasi kung ito, fix, hindi mo siya maisisingit. Hindi na siya kasya. So ngayon ang ginawa ko, so technique ko lang naman guys, eto bumili ako ng suppressor. So may nabibili pala nito sa Lazada guys. Ang ginawa ko is eto, lagay natin. Nilagyan ko pala siya ng teflon guys para sumikip. So ngayon, pwede na nating ilagay ang ating hop up dito sa pinakadulo. So dito na tayo mag-tune ngayon. Ayan. Yun. So basta sentrohin nyo guys kung tama yung pagkakalagay nyo ng hop up ninyo ha. Yan. Kita nyo? Pagkalagay nyo yan, syempre dapat nyo sikipan.
So pag bumili kayo ng hop up na gantong klase, meron na siyang kasamang Allen wrench. Tingin ko naman sa sentro naman to. So dito rin sa kabila. Kailangan magkabila siya. Okay. Ayaw mo magpasikip pa. Okay. Dito rin skipan natin ng maigi. Ayan. Tingnan niyo masikip na. Pag tingnan niyo masikip na, okay na yan. So ngayon, ito naman ang ilalagay natin itong kanyang thread. Ito kasi, yung ano kasi, nabili ko, medyo low thread na to kaya lalagyan ko na lang to ng teflon para umayos siya doon sa loob. So ngayon, ikot nyo lang yan. Ayan. Ayan. Ayan guys, pag naikot nyo na yan, pwede nyo na ilagay itong ating pinaka main body ng ating suppressor, which is hindi na siya gaanong halata na meron siyang hop up doon sa loob. Ayan, kita nyo guys. Tanggal na isa, umikot. Kabilaan kasi ito Ayan. So guys, ayun, kita nyo na. So hindi na halata na naglagay tayo ng hop up doon sa ating suppressor, tsaka naisalpak natin yung ating hop up na maayos, na hindi tayo gaano nag-i-struggle sa kung paano maglagay ng ilagay itong hop up. So hindi tayo nag-i-struggle, no? So ganun din dito sa Buhan MP8 natin. Ito. So meron siyang tip dito. So ngayon, ito, kasi ang mangyayari kasi nito, ito kasi, for example, ito pala, natatanggal pala siya. So pwede pala lagyan din to ng hop up. Ito nga guys, nilagyan ko rin ng teflon. Tignan natin kung... So mahirap pala siya. So ayun nga, mahirap siya lagyan ng hop up. So ayun nga yung sabi ko sa inyo guys, kapag yung may mga unit talaga na mahirap lagyan ng hop up, so dapat talaga tama yung mabibili nyo na tawag dito na suppressor. Kasi dito guys, may mga suppressor tayo na nandito lang yung tip niya dito. So pwede nyo siyang manipis lang siya dito. Tapos so hindi gaanong magtatago yung pinaka-tip ng ating barrel. So pwede nyo nang mailagay yung ating hop up. So yun nga guys, pag bibili kayo, tulad na sinabi ko sa inyo, dapat ito natatanggal itong pinaka-thread niya, tsaka ito. Para pag naglagay kayo ng hop up is hindi na kayo mahihirapan. So ayun lang naman yung mga diskarte guys, kung paano pag maglagay ng hop up. So ito guys, ayun nga, ang tulad ng sinabi ko sa inyo, sa paglagay ng hop up is kung paano pala yung sistema ng paglagay ng hop up. Ito tanggalin natin. Ito pala guys, may mga unit pala tayo na walang thread, no? So may nabibili rin naman tayo na mga suppressor. Ito, pwede siya sa may thread, itong suppressor na to. Pwede siya sa may thread, pwede rin sa mga unit na walang thread. Kasi ito guys, itong thread na to nilagay natin, pwede natin tintong tanggalin. Tapos meron siyang sikipan dito kapag yung unit ninyo is walang thread. Pag sinikipan nyo yan, kunyari ito, wala ito pinakaloob na to, ito yung pinaka-ring na yan. Pag sinalpak nyo lang yan dun sa loob, pag kunyari wala yan, walang thread yung unit ninyo, pag sinalpak nyo yan dito, sikipan nyo lang to. Itong nasa pinakataas.
Tapos tsaka ninyo ilalagay yung ating ito yung pinaka main body ng ating suppressor. So yun lang naman guys. Sana nakatulong to sa diskarte sa paglalagay ng suppressor natin. Ayun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, kapag kung gusto niyo madagdagan yung range tsaka accuracy ng inyong gel blaster, maganda na maglagay kayo ng half up. Kasi simula nung naglagay ako ng half up, nadagdagan ng siguro ng mga 10 to 15 meters yung layo ng aking gel blaster. So hindi siya gumaganon agad. So ayun nga guys, maganda talaga na may half up kayo. Syempre lalo na kapag mahilig kayo sa mga shooting, syempre mas malaki chance na matamaan niyo yung shooting ninyo. Tsaka for example kung sasama sasali kayo sa mga tournament, so malaki talaga yung chance na matamaan ninyo yung mga target shooting natin. So yun lang naman guys. Salamat, sana may natutunan tayo. Bye bye.